53. Ah, Location tanda mo. ako. 58 na po ako, sir. 58? 58 na po. Okay naman yun. Age is a number. Ang edad ay isang numero. Ma'am, location, ma'am. Pangasinan. Pangasinan po. Kanina, nawala yung partner nyo kanina. Parang ako yata pumalita. Hindi ko po alam. Natakot ata sa akin. Pangasinan, ma'am. Ano pong business? Doon pinagkakabalahan dyan? May work po ako dito sa plaza. Okay. Ako naman hindi naman layunin ko lang naman makipag-friend. Hindi naman totally makikipag-relasyon agad. Mahirap naman yung unang meet makikipag-relasyon na kagad. Siyempre, gusto ko rin makakilala ng lubusan. Hindi naman tayo basta-basta susunggab ng ganyan. Opo. Pangasinan, malayo Malapit lang po. Ordaneta po. Ordaneta po. Ordaneta, Pangasinan. Panggalato kayo Panggalato. Tapos Ilocano po. Okay. Ilocano. Hindi tayo marunong yan. 58 na kayo, ma'am. May ilan ng anak? Ako, sir. Ilang anak, ma'am? 5 na lang po. 5 na? Opo. Matagal ng single? 2 years na po. Widow po. Balo. Okay. Okay naman, ma'am. Sana naman magkakilala ng lubusan. Pangasinan. Layo nun ang sakay na San Fernando, Pampanga. Ilan na po ang anak niyo? May anak ako sa una, may anak ako sa pangatlo. Pero totally, wala na. Kasi pag asawa naman sila, may kanya-kanya na silang pamilya. Mahabang proseso, mahabang kwentuhan yan. Oo, mahirap din yung pabalik-balik ang kwento. Pero po, anong work niyo ngayon po? Ang work ko, technician ako ng mga electronics, katulad ng mga laptop, gumagawa ko niyan, mga TV, mga ganyan. Electronic technician. Pero yung una mo yung una mong asawa, sir, ilan po anak mo dun? Ilan po anak mo sa una? Sa una, 3. Oo. Sa pangalawa, wala. Sa pang-apat, 1. Yun lang. Bali, 4 lahat. Okay. Una. Bali, pangalawa, pangatlo, wala po kayong anak doon? Hindi ako nagkaanak. Bali, pang-5 ka naman. Hindi lang. Ayoko lang ng ganun. Gusto ko lang enjoy ang buhay. Mahirap magpalaki ng bata ngayon. Enjoy na lang ang buhay. Maiksi na lang ang buhay ng tao ngayon. Opo, ganun talaga. Hindi yung mabubuhay ka, puro na lang ang pagpapalaki ng bata, ay tigilan. Enjoy. Napakaiksi ng buhay ngayon. Yun ang ibig sabihin nalawas ka din ng Manila o bihira? Bihira ka ba lumo sa Manila? Hindi. Nung dalaga lang po ako na nagpunta ako sa Maynila. Sa Sampaloc po. Sampaloc, Manila? Apo, sa Matimyas po. Okay. Las Piñas. Ano? Sa Sampaloc, ano? Matimyas po. Matimyas. Okay. Opo, sa may, Plaza Noli ba yun?
Malapit sa, palengke. Malapit sa palig. Ako. Kasi doon ako tumira nung nandun yung pinsan ko. Nag-aaral din ako kasi ng manicure noon doon sa Espanya. Ay ma'am, bukod po doon sa naging 2 years niyong bakante, hindi ka nagkaroon ng ibang karelasyon? Meron po, pero kamamatay lang isang araw po. Ay, ibig sabihin ka mamatay lang. Oh, pero ano na kami, yung break na po kami. Ano na rin. Hindi ko kasi mag-gets eh. Ibig sabihin, nagkaroon kayo ng isang karelasyon, namatay din. Oh, pero hindi ko siya, parang lumiligaw lang po. Nanliligaw. Hindi ko siya parang naging kasama sa bahay. Wala kayong connection. Kumbaga parang... Ako. So bakit, ibig sabihin, nagkaroon ka ng karelasyon, bakit? Hindi kayo nag-mimit? Hanggang tawag lang? And, hindi po. Pumapasya sa bahay, pero ayaw ng anak ko kasi lasinggo po. Lasinggo? Ba't Opo. Kaya namatay, ma'am? Kasi lasinggero? Na-disgrasya, idol, sa nagsarili siya kasi nung Merkulis daw. Lasing? Apo. Na-disgrasya ng ano, ma'am? Yung tricycle niya siguro, sir, hindi ko alam kung yung mayo niya o yung may sidecar po. Ilang taon na yun? 49. Bata pa. Nanligaw sa inyo, tapos ayaw naman ng anak ninyo, parang hirap nun. Kung sa akin mangyayari nun, ayaw din ako, pagka ganun. Kasi nga po lasinggo siya kasi kahit na malayo sa bahay, doon pa rin sa bahay po ibili ng alak. Bakit wala bang ibang pinagkakabalahan nyo, puro inom na lang ang ginagawa? Hindi po, siya, nagtatrabaho ng water district. Okay. Talaga talaga namang bisyo na talaga yan eh. Magbabago lang yan pagka nagkaroon na ng tama. Tama nga naman din yung anak ninyo. Okay nga, mag-iinom nga naman. Baka mabugbog lang pagka kayo nagsama. Yun nga po. Yun nila. Kasi sabi nila, hindi nakakatikim mama ko sa papa ko, pero ngayon baka makatikim siya, sabi nila. Kaya ayaw nila sa kanya. Ako naman, ang masasabi ko lang kasi sa kababaihan, marami din naman ako na nakikilala sa mga dating apps. Ayoko sa babae yung nagpaparamdam na puro pera. Ako natutunok sa mga ganyan, yung mga kunting bagay, halimbawa, load, pamasahe. Ayoko ng mga ganong mga babae. Hindi, ako yung straight to the point lang. Walang load. Magkano lang naman ang load, hindi makapagpa-load. Diba? Anong ibig sabihin ng gano'n? Parang gamitan. Ganun nga. Buti sana kung nakakasama ko, pwede pa mangyari gano'n. Siyempre, pagka nakakasama, pwede nga lalaki tayo, natural. Bubuhayin natin ang partner natin. Ganun nga, sir. Ayun lang ang masasabi ko sa mga kababaihang ibang nakikilala. Hindi naman po ako ganun. Hindi, wala naman ako sinasabing gano'n na ikaw. Na-share ko lang sa'yo. Para yata affected ka. Then, sabi ko lang, ma'am, turn off ako sa mga ganung babae. Magpaparamdam na walang gatas ang anak, walang load. Naghang na si ma'am. Hindi kasi ako rin po may isa pa akong anak na pinapaaral, grade 8. Yan lang ang sinisustentuhan ko. Yan lang. Pakiulit niyo po yung trabaho ninyo, ma'am. Hindi ko po masyado na-gets kanina. Yung work ninyo pinagkakabala. Dito sa bayan, titinda kami ng mga parang sari-sari, parang grocery ganun. Tapos dito naman sa mga pamangkin ko, dito lang ako sa bahay. Iba rin ang sweldo ko. Ano yung sarili ninyo o namamasukan?
Hindi po, namamasukan po ako. Okay. Bilib ako sa mga ganyang mga isang ina. Talagang pinagsisikapang maiahaw niya, mapagtapos sa mga anak. Oh, ayaw ko naman kasi na nandun lang ako sa bahay na nakabakante. Gusto ko, kahit day off ko po, nagtatrabaho po ako. Kasi ang day off ko dito kasi, Sunday to Monday. Kaya yung Sunday to Monday, nasa trabaho akong isa. Parang Okay. ang pahinga ko lang gabi. So, ibig sabihin, ma'am, wala kang time na mag-bonding. Meron din sir, kung talagang gusto ko, makapagpaalam naman ako, papayagan naman ako kung talagang yung pupuntahan ko is hindi yung parang ano. Pero pag alam naman nila siguro na parang kaibigan ko, papayagan nila ako. Kasi ako, ma'am, wala rin akong time sa pakikipag-chat eh. Hmm. Kasi tuwing gabi lang ako may time na, kasi pag-araw, dami din akong ginagawa. Ganun din po ako sir. Pag Katuwing ako ako, kasi, hindi naman tayo mag-appear sa pakikipag-chat eh. Oo. Bibigyan ko naman ng time yan, pero pagdating kasi ng trabaho, priority ko din yung aking ginagawa. Yun ang okay naman pala, ma'am, may nakakapagpaalam ka naman. Kaya lang, bihira ka pumunta ng Manila. Bihira ka lang pumunta doon. Kung di mo talaga sasadyain. Hindi pa ako pupunta po doon magmula nung nag-asawa na po ako. Mahal na pati pamasahe ngayon. Ako. Tsaka hindi ako nagbibiyahe na mag-isa lang po. Ayaw ko kasi Bakit? mag-isa na nagbibiyahe. Parang Ako, malayo pa. Sasakay pa ako ng Aurora bago makarating ng Manila. Mm. Diba Quezon po kayo? Nasa island ako eh. Saan po? Tourist pa itong lugar namin. Mm. Island, Quezon din siya, pero island siya. Ang layo Pacific pala. also. Okay naman, kasi dito kasi mahilig dito sa negosyo mga tao dito. Mm. Kaya maganda din. Dati rin ako may negosyo, pero mainit kasi. Dati ako nagtitinda ng isda, may tindahan ako ng sari-sari. Pero nung nagtrabaho na ako, nagustuhan ko na ito kasi nasa loob lang ko ng bahay. Lalabas lang ako ng mga isda. Ano lang. Okay, maganda yan. Maganda rin yung pag-iisda ngayon dahil unang-unang mahal ang isda ngayon. Opo, ang hirap lang kasi po, pag nagtinda ka naman is uutangin, babayaran ng umaga, ganun. Siyempre kung kulang ang budget mo, wala. Magulo Kunwari, puhunan mo lang, 5K. Magulo maningil. Opo, idol. Tsaka ang hirap maningil. Pag hindi mo naman sila bigyan, parang Masama ka na. Kahit lang nabubuhay pa yung asawa mo, ma'am, ganun na rin ang inyong hanap buhay. Opo, yung asawa ko is, nagtitinda siya dati ng mga kambing, nabibiyay siya ng Batangas. Piyesa ng ano, ma'am? Sa Batangas po. Batangas. Doon siya po kumukuha ng mga tinda naming kambing. Okay, marami nga doon meron doon bagsakan ng mga katulad ng mga hayop po. Opo, sa Lipa po. Sa Lipa, okay, Mm-mm. Maganda naman pala yung mga kwan, kundi siguro namatay ang iyong asawa, maganda yung iyong daloy ng buhay. Hindi bitter. Pero Okay. ngayon parang, na rin yun, parang nawala na rin ang stress ko kasi nasa trabaho na rin po. Kasi pag nasa bahay lang po ako, talagang may stress ka, maisip mo yung mga nakaraan. Ganun.
Ibig sabihin, ma'am, 2 years pa lang ang nakakalipas. Hindi pa masyadong move on yan. Oo, 2 years pa lang, hindi pa masyadong move on yan. Oh, Kaya nga naghanap po ako ng mga kaibigan. ang napapansin ko sa inyo, ma'am, siyempre, kaya kayo sumali dito para magkaroon ng kakilala, hindi ko, yun lang yung nakuha ko sa inyo, yung na analysis. Hindi pa kayo move on. Pero sir, kung makahanap naman ako ng medyo mabait, pwede na rin siguro. Pero pag alam kong na hindi rin pwede, ayaw ko rin. Alam niyo, ma'am, lahat ng tao ay mabait. Hanggat di mo makakasama, hindi mo matutuklasan ko hanggang saan ang bait. Oo. Lahat tayo mabait tayo. Ewan ko lang kung hanggang kailan ang bait na yan. Pero sa akin naman po, wala akong masasabi kasi mabait. Hindi ko masasabi din kung hindi yun tunay. Hindi, ang isang tao kasi mahirap tayo mag-judgmental sa isang tao eh. Unang tingin natin, akala natin pero mahirap humusga sa isang tao. Lahat ay mayroon po tayong talent. Talented ang tao. At saka yung mabait, yan. Lahat tayo mabait. Yan lang ang makuha po. Hanggang kailan lang ang bait na yan. Ay, okay yan, ma'am. Okay yan. Malay mo, ma'am, magkakilala tayo. Kung yung akin lamang naman, hindi naman totally ako sumali dito. Eh, jowa na kagad, eh, ganun. Saka walang forever. Ako, ma'am, medyo may tahig na ako sa pakikipagrelasyon, kaya ako hindi din ako basa-basa nasunggap. Oo. Okay lang po. Ha? Okay lang. Okay na. Wala ka na masabi. Wala po. Ma'am, advice ko lang sa inyo, ma'am, move on lang, move on na kayo. Wala na yun, hindi na may babalik yun. Pero sa tingin ko, napakabait ng inyong asawa. Kasi naging imagine, nagkaroon kayo ng isang karelasyon, ayaw ng anak ninyo. So, nag-break na kayo. Opo. Kasi yung asawa ko dati po, hindi ako sinasaktan. Ma'am, parang ang lungkot ninyo. Tika, ma'am, parang ang lungkot ninyo. Pa? Parang ang lungkot ng mukha ninyo ngayon. Masaya po, nakahanap ako ng kaibigan. Oo, no problema. Ganito talaga po ako. Move on naman, move on na. Relax lang kayo. At saka napapansin ko sa inyo, mabuti kayong asawa. Salamat po. Hindi kayo yung mga babaeng katulad ng mga meron lang ang partner. Sige pang pakipag-entertain. Hindi ko naman nilalahat. Hindi po, kasi yung asawa ko rin noon, oo, may hanap buhay siya. Bibigyan ako, may sarili din na bayan. Kaya, noon nakakaipon kami. Pero nung nagkasakit siya, doon naubos ang ipon namin. Kasi, hindi naman dito sa hospital na doon sa Baguio pa po. Tama nga yan, no? Walang, ma'am. Kapit lang, ma'am. Tuloy ang buhay. Mahirap ang... Ikaw, may shota na ba kayo yung bago kayo nag-iwalay na asawa mo? Kung sa jowa, ma'am, madali lang mag-jowa eh. Kaya lang ang hirap lang maghanap talaga ng talagang totoo. Meron kasi dyan, alam mo, ang unang binabanggit nila, puro trabaho, mga ganyan, minsan nagsabi nga ako, isa akong pedicab driver. Abay, hindi na ako nireplyan. Ayos lang naman, sir. Hindi naman lang na pedicab driver. Hanap buhay din po, sir.
Hindi, ang akin lang naman doon, huwag maging isang judgmental sa isang tao. Yun lang yung akin doon. Hindi porket gano'n yung sinabi ko na ako'y isang pedicab driver, bagay parang sinabi ko lang na gano'n. Hindi na ako ni-replyan. Di, Bakit parang, ganun? parang gusto na sir, yung parang siguro maganda yung trabaho nyo. Eh ako naman, kahit nung trabaho ng isang tao, kung mabait siya, mapagkatiwalaan, gano'n naman ako. Saka magtulungan. Kung kunwari magtutulungan kami. Yan. Yan ang pinakamagandang gusto kong marinig sa isang babae. Mm-hmm. Yung magtutulungan, hindi yung isa lang ang magsasaper. Apo, gano'n naman talaga po. Yan ay ma'am, sa'yo ko lang narinig yata yung ganyan sinabi niyong bigkas na yan. Wala. Bakit mga naging kachat niyo po, hindi sinasabing gano'n? Wala akong nadidinig na ganung magtulungan eh. Ang sasabihin na lang nung pwede ba akong tumira na lang sa inyo? Ganun na lang. At kasama yung mga anak. Yan ang maganda. Yan ang magandang inagustuhan ko sa inyong sa sinabi magbuhat nung kanina tayo nagsimula. Talagang naman po, pag kunwari, hindi rin sa kunwari, may trabaho ka, kung may pwedeng negosyo dyan, pwede rin magnegosyo para makaipod, di ba? Tama yun. Hindi basta hindi basta yung alam mong may trabaho na yung lalaki, nakaupo ka lang sa bahay. Di wala kayong maipon o kunwari may kailangan, wala kayong mahugot, di ba po? Nasa agreement naman yan, ma'am. Ang akin lang talaga masasabi, siyempre, hindi naman na habang buhay na tayo malakas yung isa. Ganun. Tsaka kailangan talaga nagsisavings talaga. Ako. Mahirap yung asa-asa lang tayo sa anak o ano. Oo. Mahirap po umasa sa anak kasi may mga pamilya. Hindi pati, mahirap umasa. Kailangan talaga po magtulungan. Ayos yan. Ayos ang maganda yung layunin ninyo, ma'am. Paano kunwari, sir? Kung gusto kong baka mababayaran naman kayo. Pakilat. Pero hindi nyo na po babalikan kunwari yung mga babae, ganun. Pag kunwari makikipag-chat ako sa inyo, ganun. Ma'am, ulit, ma'am. Sabi ko po, sana naman pag ako naman wag na magbabae. Bagay hindi na. Ako ma'am, nagpapakatotoo lamang. Batay sa naranasan ko at batay sa nakaraan ko. Nagpapakatotoo lang ako. Yung akin man lang masasabi, ma'am, sa isang relasyon, ayoko nang pabalik-balik ang istorya. Apo. Ang gusto ko lang, ma'am, yung mangyayari. Hindi yung nakaraan. Apo. Siguro ko, ma'am, matanda na ako. Sa edad ko ito, matanda na ako eh. 50. Imagine, 50 na rin na. Parang wala na, hindi na magkakagusto sa akin. Tutok na lang muna sa work, ma'am. Pare-pares lang naman babae. Yan ang masasabi ko, ma'am. Kung magiging pambababae na yan, wala na mangyayari, ma'am. Kasi naranasan ko na. Mahirap din po, no? Mas maganda, ma'am, yung naranasan na kaysa yung hindi pa nadadanasan. Ganun. Kaysa pa yung hindi na-experience. Ako, experience ko na eh. Wala nangyari sa buhay. Idadaon ka talaga. Kasi, panibagong pakikisama, panibagong pagkakilala, hindi ka makapagtrabaho. Di siyempre, naiintindi mo siya. Yun ang kwento. Walang mangyayari mo. Bagamat ganun pa man ang sistema, tuloy lang ang buhay.
lahat naman, ma'am, nagbabago din ang tao eh, lalo na pagka nauntog na. Nagbabago. Ganun din. Pero ma'am, makakala ko sa inyo, wala. Bilib ako sa inyo, ma'am. Bilib ako sa inyo, sa diskarte ninyo, at talaga pinagsisikapan nyo ngayong mga anak ninyo na inyong patapusin. Okay yan. Oras pa. Tanong pa, kung may tatanong. Magtanong lang po kayo. So, ako kasi pagka ganitong gabi, medyo nabuboring ako eh. Oo. Pag ganitong gabi rin, wala rin akong ginagawa. Kaya palagi akong nanonood kay Idol DJ. Gabi-gabi yan, nanonood ako sa kanya. Nagpaparin up. Ako din, follower din niya ako eh. Kaya, kahit nga may trabaho ako, nakalagay yan sa, nagtitesting ako ng television. Nakatutok ko yan dyan eh. Nakukuha ko, nakikinig ako ng mga nangyayari sa buhay ng mga walang asawa at naghahanap. Nakakatuwa. Kaya nagkaroon ako na curious lang ako na sabi ko, parang okay ito. Ganun lang. Maraming salamat din naman sa estasyon dito. Sir, pwede pa kayong tanggal yung sombrero yun para makita ko naman ang kagawpuhan nyo. Ay, na pag tayo nagsusunod-sunod. Medyo galing kasi ako sa labas. Ako'y may pinuntahan kanina, kaya hindi na rin ako nakapag-ubat. Nagmotor ako kanina. Para naman makita ko ang kagapuhan nyo, sir. Yung sombrero yun. Alam mo, ma'am, matanda tayo, wala na tayong bulahan. Huwag na tayong bubula. Wala po, sir. Hindi naman ako nang bubula sa inyo. Walang bulahan na ganyan. Anong masasabi pa? Total, may contact naman ako sa inyo eh. Total lang ako. Kung hanggang saan? Kaya nagdodouble yung buses eh. Nakabukas din kasi itong eh. Pero may kasama kayo sa bahay niyo po? Wala. Isa lang ako, ma'am. Okay. Wala na ako masabi. Ikaw, ma'am, may masabi ka pa? Wala na daw masabi, Idol. First time ninyo pareho ito, no? Hindi po, Idol. Nung April ata, pangalawa na ito, Idol. Okay. So wala naman na kayong contact ng isa, ma'am, na nakausap nyo before? Ako'y believe sa mga buzzer eh. Nakuha ko yung mga buzzer dito sa nakikita ko. Daming masyado. Kaya sabi ko, puro buzzer ang mangyayari dito. Okay lang. Hindi naman talaga may iwasan yan eh. Mabutit nakita mo, sir. Nalilibang ako kaya actually nagbabasa lang ako ng mga comment. Nakikita ko lang. Kasi habang nanonood kasi ako, habang nag-uusap tayo, nakikita ko dito eh. Ayan. Kaya hindi ako nag-i-make kasi nalilibang ako kakabasa ng mga comment. Dami kang admirer, dami mong admirer, sir. Naninermon daw ako. Oo. Wow. Sinisil mo na ka, ma'am? Well, sana all. Hindi makasinisil mo na, ma'am. Ako ngayon mahanga sa iyo eh. Sige, kung gano'n na lamang, ma'am, sa ako na lamang, private chat na lang.
Mr. DJ, maraming salamat Sige. sa pag-accept. I-off cam ko na More kayo. power Mr. DJ. Sana lumawak pa ang iyong programa. Thank you so much. Good luck po sa inyong dalawa. Thank you. Wanted, Salamat po, Bye. John. wanted, sweetheart. Nalilibang ako sa mga comment ninyo, no? Diretso lang si Sir. Diretso lang magsalita. Sabi niya kasi kausap lang naman kailangan niya, hindi naman ura-urada, girlfriend, karelasyon, asawa. May nakita ko kanina, may nag-comment na antipati ko. Antipati ko.